Good and a blessed day to all the Enagic distributors, Enagic family. This is about yung aming presentation sa BIR. So para maintindihan nating mabuti, kami gumawa ng dalawang computation ng 2 years, 2022 and 2023. So ayan siya yung 2022 at saka yung 2023. Ayan, kasi iba yung computation ng tinatawag nilang quarterly at saka yung computation ng annual. So, gumawa ako ng dalawang series of computation para ma-fully understand. So, ito pwede ninyong gayahin, itong chart na ito. So, ang ginawa ko noong 2022, gumawa ko ng example, yung first quarter covering January, February, March, tapos yung second quarter, April, May. Alam natin, third quarter, at saka yung fourth quarter, which is the annual. So, ganun siya. So, ito ay example para madali kayong mag-tabulate or magkwenta pagka nag-fill up kayo ng online sa BIR. So, dito sa first column, itong column na ito, yan yung mga natatanggap nating commission. Of course, importante yung makikita natin yung commission natin muna, yung sa BDO, yung sa bank book, na-receive natin yon. Tapos, pwede nating i-check siya doon sa, alam mo yung sinasubmit na image ng ating commission. So, importante yan makikita natin doon. So, katulad nito, 137,254 first quarter, second quarter, third quarter. So, a total of 1.218. Meron din tayong overseas commission, which is ito. Kung meron kayong mga na-sponsoran abroad at sila ay nag-share the water, so may darating sa inyong pera. Wherein yung computation na yan ay sa alam ko, na-commission na sa abroad kaya wala na siyang tax, wala na siyang tax dito. Tapos kayo may matatanggap na SOA, yung Statement of Account ng commission natin, yung tinatanggap natin. So magtatali dapat siya dun sa Statement of Account at saka yung natatanggap nating actual. So pwede niyo siyang i-tabulate diyan, yung galing sa company. Pinapadalan kayo niyan, kung may natanggap kayo. Ibig sabihin, may benta yung mga tao ninyo kung may natanggap kayo. So SOA at saka yung sa commission na dapat magtali sila. Tapos from there, kinikwenta ng Enagic yung ating lahat ng kinita. Dapat pag binigyan kayo ng 2307 form from the BIR, magtatali yung SOA at saka yung commission natin dito sa isasubmit sa BIR kasi from there doon siya kukuha ng percentage kung anong percentage ang in-applyan ninyo, Let's say, katulad nito, yung in-apply dito sa 2022, January before January 15, nag-submit siya ng sworn declaration. Ang ginamit niya na B2, B2 ang form. So, dapat may submit natin yan before January 15. Ang B2 kasi ay merong exemption na 250,000. Ibig sabihin, less than 250K, wala ka pang deduction. Walang dideduct sa Enagic kasi yung dineduct niya, yun yung isasubmit niya sa BIR. Ito naman, after ng 250,000, ibig sabihin, may kinita ka na, wala kang tax noon. After noon, dideductan ka na ng 10%. Okay? Yun naman ibabayad niya. Kaya makikita niyo sa first part ng first quarter, wala kayong tax withheld, pero may kinita kayo. Ayan. Sa second quarter, meron na kayong, umabot na kayo ng 250,000, yung total ng first quarter at saka portion of the second quarter. So, dito nagbayad na kayo ng tax, let's say 1,360. Yun yung 10%, nung sobra. So, ibig sabihin, mga 13,600 yung sobra na doon sa 250, kaya may 10% na kayo. So, ganun siya, So, 10%, makikita nyo, 10%. So, ito yung total nung inyong kinitang binayad sa BIR. Okay? Parang 10% noon. So, ito rin yung sa third quarter, wala kayong kinita nung July, kaya August, September, may kinita na kayo. So, from there, may 10% na naman. So, yung total nung dalawang second quarter, third quarter is 19. So, pwede nyo gayahin itong aking chart, yung Excel, kung gusto nyo gayahin, para mas madali kayong mag-file ng online at saka hindi kayo nalilito. So, sa fourth quarter naman yung annual. So, ganun din, ganun din siya. Kaya lang, iba lang yung form ng annual. So, first quarter, October, first month ng fourth quarter, October, November, December. So, may kinita kayong 88,000. So, may
meron kayong tax, no? 882 pala, no? Meron kayong binayad na tax na 88,245, which is the 10% of 882,452.10. So all in all, ang binayad niyong tax sa BIR 2307 ay 107. Ang total na kinita nyo naman ay 1.3 million, no? So hindi siya, kulang siya, no? Bakit hindi 10%? Kasi meron na kayo yung 250. Dito naman tayo sa column ng BIR status payment. Ito yung 75,000. Ito yung excess, no? Kasi nagkakaroon ng excess payment kapag ka B2 ang nilagay ninyo. So nung last year, ibig sabihin, ang sobra dito sa example na ito ay 75,035. Alam niyo kung bakit? Kasi ang 8% flat tax naka-apply yung system, yung inyong babayaran sa BIR, tapos ang dinideduct lang sa inyo ay yan, 10%. Yan, kaya may sobra kayong 2%. So yung 2% na yon, yan yung excess ninyo. So sayang yan, ano, every year meron yan. So ibig sabihin 10% yung kinakalta sa inyo, at tapos ang binabayad lang dapat sa BIR ay 8% kasi naka-enroll kayo ng 8% flat tax from the train law. So there will come a time na lalaki yan. Katulad ito, naka-apply pa tayo ng B2, so ganun din yung sistema. Kaya pagdating dun sa dulo, makikita ninyo, sobra yung dating 75,000, sumobra pa siya ng, nadagdagan pa siya ng around 20,000 something. Okay? So ganun ang takbo ng computation. Maganda kapag meron kayong form na ganito, hindi kayo malilito. So punta tayo dito sa pangalawang example, ano, yan, yung example natin. So, come 2023, okay, dahil sobra tayo ng 96,000, so, pwede nyo gawing, mag-apply kayo ng B1, yung mixed income, ibig sabihin, pag yun ang in-apply ninyo, ang i-deduct lang sa inyo, invest na 10%, ay 5% na lang. Kaya lang, wala na siyang 250,000. Ibig sabihin, kung makikita ninyo na napoporsin ninyo na mag-grow yung group ninyo at kayo sisipag bigla, so, para mahabol ninyo yung konti na lang yung parang excess nyo sa BIR. Katulad dito, example, doon sa dulo, after 1 year, 7,000 na lang yung ating parang na-contribute sa BIR, ano, yung sobra natin. So dito, okay, ibig sabihin sa B1, mixed income, no? Ibig sabihin more than one income, hindi loan, loan income katulad ng B2, yung 5% na lang straight, no? Kaya lang wala siyang 250. So dito papakita natin first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So katulad din ng dati, January to March, April to Gayan, no? July to September, ganyan siya. So after checking all the overseas and the commissions dun sa ating bank book, yung SOA na galing sa company, na makikita natin finally yung INAGIC compliance, no? Sila yung nagkukuha nito, nag-check nito, no? So, checkin niya na okay yung lahat ng computation bago siya mag-deduct dun sa para kay BIR. Makikita niyo dito na every time nakikita ka, merong 5% na lang. Okay. Kaya lang wala na yung 250. 5%, 5%, 5%. So, dahil makikita ninyo, ang dapat kong bayaran ay 8%, pero 5% na lang dinideduct. So, para magkakautang ka ng 3%, ang dapat mong bayaran, saan mo kukunin yung pambayad? Eh, sobra ka nga naman ng mahigit 96,000, eh, doon ka kumuha. At least yung dinideduct lang sa iyo ay 5%. Kuha natin. So ito 'yon, no? Every time kikita ka, no, merong 5% lang siyang deduction. So ganun. At the end of the year, so ito yung kinita mo, hindi naman pas ng 3 million, okay? Pag lumampas ng 3 million, nako yung non-VAT mo magiging vatable ka na. So ang overpayment mo na lang dito 7,423.68. So gagamitin natin itong data na ito sa ating computation. Okay? Para maintindihan natin. Okay. Punta tayo dun sa ating computation. So, yan yung gagamitin nating mga data.